God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ibigay po natin yung the best na palakpak para sa Kanya. The best! Hallelujah! Praise God! Amen. Tomorrow po is holiday, di po ba? Ano pong ina-observe natin tomorrow? Memorial Day. Amen. So this is the day po when we remember all those men and women, the brave men and women who died while serving the military, no? Thank you. Those who serve our country and gave their lives for our freedom. Pinapahalagahan po natin yan at ang freedom na nakuha po natin sa kanila is our civil freedom. And we thank God for that kind of freedom. At tayo po sa ating buhay, bawat segundo ng ating buhay, we are forever grateful sa ating Panginoon for the freedom that He gave us when He died on the cross. We have that freedom from our sins, from our shame, from our guilt. Tayo po ay sinet free ng ating Panginoon. At sabi nga po sa John, di ba? Whoever the Son sets free is free indeed. Sabihin mo sa katabi mo na, you are free indeed. Jesus set you free. Praise the Lord. So, sino po dito? Kanina nga tinanong ni Pastor Sam, sinong excited na makinig ng salita ng Diyos? We all are, right? So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, we thank you, Father God. We thank you, Jesus. We adore you, O Holy Spirit. We love you, Jesus. And we thank you, O Lord God. We are coming before you right now with humble hearts, with grateful hearts, thanking you for this opportunity, for this privilege that we have gathered together. Inalaw niyo po na kami ay magsama-sama muli sa lugar na ito, Panginoon, upang kami ay katagpuin mo, upang ikaw ay aming sambahin, upang makinig kami ng iyong mga salita, Panginoon. And right now, Lord God, dalangin namin saliksikin mo ang aming mga puso. Ano man po ang nakikita mo, Panginoon, na mga bagay na hindi ka nais-nais na nagawa namin in thoughts, in deeds, Lord God, in words, O Lord, patawarin mo kami. Pakalinisin mo kami, purify our hearts, O Lord God. Sinabi mo sa iyong salita that if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us from all our unrighteousness, O Lord Jesus. At Panginoon, dalangin namin na sa oras na ito, may you be in our presence, O Lord God. May your only word, your very message will be uttered this morning, O Lord. Bigyan mo po kami ng open hearts, our spiritual minds, our spiritual ears, Lord. And we pray, O Lord God, that every part of what we are going to do this morning will be in perfect order according to your will. May we receive your blessing. May we receive your grace. May we receive your love and your message, O Lord, with understanding, with wisdom, with humility, that it will be able, Lord God, to transform us, that we will lead us to lasting transformation into our lives. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Can you imagine po, nasa kalahati na tayo ng taon? Hindi po ba? Soon Pasko na, soon 2026 na. And I know na mag-a-agree po kayo sa akin, sasang-ayon po kayo sa akin, pag sinabi ko na habang dumadaan ang mga araw, habang lumilipas ang panahon, palapit na rin po ng palapit ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sino pong naniniwala doon? Amen. And if we recall Pastor Renel's preaching 2 Sundays ago, he discussed about Noah's obedience when he built the ark. And people were laughing at him. People thought he was crazy, he was weird, because who would have thought na magkakaroon po ng flood and rain for 40 days? Walang naniniwala. And tayo po, na mga Kristiyano, when we share the Word of God to others, when we tell them that Jesus is coming soon, di ba parang nawiwirdohan sila sa atin? Like sabi, what is this guy talking about? Or natatawa? Or ini-ignore lang tayo, no? And some even don't believe what we're trying to share with them.
Pero ito po ang katotohanan. Whether we like it or not, whether we believe it or not, darating po ang ating Panginoon. Jesus is coming back again. And just like how Noah became obedient when he prepared the ark, how prepared are we for the coming of Jesus? I'm gonna show you po this billboard. Are you familiar with this? Sino pong nasa Amerika na ng 2011? Wala pa. Or baka sa Philippines, ewan ko kung umabot dito. Pero this billboard po, ang naggawa po nito is the co-founder of Family Radio. Family Radio po is, may-ari po sila ng mga Christian stations, radio stations nationwide. And ang pangalan po ng naggawa nito is si Harold Camping. And he has placed the billboards nationwide. And he spent millions of dollars for this. At sabi po niya, ang judgment day daw po will be on May 21st, 2011. So maraming, they were putting all these billboards, nagbibigay sila ng flyers. And may mga naniwala, meron mga hindi. So, we know what happened. Come May 22, 2011, wala pong judgment day. So, he changed his date to September. Come September, wala pa rin nangyari. So, he stopped predicting. And alam niyo po, isa lang po ito sa example about the predictions and claims about the second coming of the Lord Jesus Christ. Pag tayo po ay nag-research, pag tinignan natin, napakarami pong palang past predictions and even future predictions about the coming of the Lord Jesus Christ. Ang dami po niyan. Tignan niyo, 1901 may nagpre-predict na. Ano pang dates, Brother Willie? Sige. 2028. So, past and future, ang dami na nagpe-predict na babalik ang ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo po ano po sinasabi sa Biblia? Wala pong nakakaalam. Matthew 24 to 36, but about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. No one knows the exact time of Jesus' return, not even himself. This verse shows us po the direct and clear statement about the unknown timing of the coming of Jesus Christ. At alam po natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Sabi nga natin, truth will set us free. And I believe na marami po sa atin who have heard preachings about Christ's second coming. May mga narinig na po tayo, di ba? And we believe that this event will surely happen. Marami pa nga nagsasabi, abay, bata pa ako, naririnig ko na yan. Ang tagal-tagal ko na naririnig yan. Hindi naman nangyayari. Pero salamat po sa Panginoon at pinaalam niya sa atin kung ano ang katotohanan. Lahat po na nasusulat sa Old Testament nangyari. Mula po sa propesiya na may Mesayas na darating, mula po sa buhay ng ating Panginoong Jesus, hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa siya ay nabuhay na muli, nasa Old Testament po yan. It was prophesied. At sa New Testament, nakita natin yung katuparan nito. At doon din po sa New Testament, ipinangako po niya ang muli niyang pagbabalik. Lahat po ng prophecies na tupad. Kaya makakaasa po tayo na lahat ng nasulat sa salita ng Diyos ay mangyayari. Ang salita po ng Diyos ay buhay at hindi nagbabago. Lahat po ng ipinangako ng Diyos ay totoo at mangyayari. Truth is, it will happen in a blink of an eye. We don't know exactly when will that happen, when the Lord Jesus Christ is coming back. But the Lord wants us to be ready at all times. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. He wants us to be ready. Binibigyan niya tayo ng warning kung paano mag-prepare. He wants us to be prepared. Ayaw niya tayong maiwan. And di ba po ang Book of Revelation, who wrote the Book of Revelation? Apostle John, amen, is the author of the Book of Revelation, di po ba? And he wrote it, and ito po has 22 chapters.
And actually po, the book of Revelation is generally considered siya as one of the most complex books in the Bible. Totoo naman po na parang masyadong komplikado pag inaral natin. Pero very interesting, very fascinating, and very powerful po ang book na ito. Maganda po siya aralin. And now, let me ask you po, pag narinig po niyo yung book of Revelation, ano pong tumatatak sa isip niyo? Rapture. Ano pa? Ano pa? Different creatures. Ano pa? Tribulation, trumpets. Yan po yung mga tumatatak sa isip natin, di ba? And some people fear reading this book. They felt that it's scary thing. And ako rin po before, ganun din yung impression ko. But actually, this book is written not to scare us po, but to prepare us, to inspire us, and to encourage us. Yung pong ibang naiisip po sa Book of Revelation is Antichrist. Di po ba? Alam po ninyo, the primary objective of the Book of Revelation isn't to reveal the Antichrist, but to reveal the Christ. Si Jesus po ang main star, siya po ang superstar ng Book of Revelation. Siya po ang main theme ng Book of Revelation. The Book of Revelation can actually be summed up into 3 words, and that is, Jesus is coming. Ano po ba ang ibig sabihin ng rapture? Pagdagit. It comes from the Greek word harpazo, which means to snatch or take away, and in Latin, rapturo, which means caught up. If you read 1 Thessalonians 4:16, 17, it says, "For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air." Brother Willie, in the air. Ganun po ang senaryo. Ngayon po, tatanungin natin, ano po ba ang kaibahan ng rapture at ng second coming? Ang rapture po is when Jesus comes secretly in the air to take the believers, to take us, Christians, up to heaven before a period of great suffering, which is yung minention nyo kanina, yung tribulation. So kukunin niya bago pa magsimula ang tribulation. Jesus will not come down to earth sa rapture. Believers are caught up in the clouds to meet Him. Pag yung binasa natin sa 1 Thessalonians 4:16, 17. And it is sudden and it is unexpected. And the purpose of this is to rescue po the church from God's coming judgment. Sa rapture, si Jesus ay darating sa hangin lang, iaangat niya ang lahat ng tunay na mananampalataya, mawawala silang bigla para mailigtas sa matinding gulo sa mundo. Yun ang rapture. Ang second coming, ang ikalawang pagbabalik ni Kristo, this is when Jesus returns to earth in full glory and power to defeat evil, judge the world, and set up His kingdom. Si Jesus po will physically comes back to earth if we read Revelation chapter 19. And kung yung isa, rapture, secret, this time, everyone will see Him. It will happen, and this will happen kung isa before, this one will happen after the tribulation. At ang purpose ng second coming is to bring justice and reign as a king, ang ating Panginoon. Sa second coming, babalik siya sa earth, makikita siya ng lahat, wawakasan niya ang kasamaan, siya ay maghahari bilang hari ng lahat. So ayan, medyo magulo yan. So ayan, dapat table po kasi yan. So, yan ang kaibahan po. And ang tribulation po, according to the Bible, in passing lang, ito po yung panahon ng matinding hirap, matinding gulo, kaparusahan, magkakaroon ng matinding kaguluhan sa mundo. Yung pandemic na COVID, wala po yung sinabi. Maraming natural disasters, sunod-sunod ang wars, ang sakuna. Sobrang stressful. Kung na-stress tayo ngayon, sobrang stressful pa doon. Puno ng kaguluhan. Lalabas si Antichrist, isang leader na akala natin peacemaker, pero lilinlangin niya yung mga tao para siya lang ang worshipin. Ipapatupad yung mark of the beast 666.
Pero sino man pong tatanggap doon, tatakwil na yon, diba? Merong matinding persecution, ibubuhos ni God ang kanyang salot o kanyang judgment. Medyo marami pong dapat pag-aralan pag inaral natin yung Revelation. May 7 seats, may 7 trumpets, 7 bowls of God's wrath. Ayan po, millennial reign, final judgment, great white throne, new heaven and earth. We will not tackle all of those kasi dapat po ibang teaching yan at parang series, ano? Marami po yan. So again, ang pagbabalik po ni Christ ay para tipunin niya yung mga anak niya, hukuman niya yung masasama, ibalik ang tunay na justice, itatagpo ang kanyang eternal kingdom, ang kanyang walang hanggang kaharian. And tandaan po natin, hindi naman natin naabutan yung tribulation, di ba? Hindi. Merong mga abot nun, hindi na, di ba? Isa po, if we are saved, and if we are secured, if we know that we are saved by grace through faith, hindi po tayo dapat matakot sa rapture or sa second coming. Dapat it is something that we are looking forward to, something we're all excited about, something we anticipate. Eto ang tanong, sino dito ang gusto na mag-rapture now na? Meron ba? Para lang yun yung tinanong sa isang preaching na sino dito gusto makasama ng Lord, taasan ng kamay. Nung sinabing, ngayon na, babaan na ng kamay. Hindi ba? Pero, yung question po dito, seriously mga kapatid, panahon na po para gisingin natin yung puso natin, yung isip natin. Sa dami na nangyayari sa mundo ngayon, gulo, wars, kasakiman, kasalanan, huwag nating kalimutan yung mahalagang pangako that Jesus will come back again and He will make everything right. Sa panahon ngayon, marami pong tao, tayong lahat, busy tayo sa work, sa school, busy tayo sa career, sa negosyo, sa social media, sa relationships natin, sa family natin. Pero isang mahalagang katotohanan po, huwag nating kalimutan, siya po ay babalik. Temporary lang po lahat ng ito. And nakikita na po natin ang lahat ng signs. Matthew 24:6-8 says, "You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are beginning of birth pains." Anong sabi po? Nations against nations, kingdom against kingdom, famines and earthquakes, birth pangs. Sinabi pa, we're not supposed to be alarmed, diba? So wag tayong matakot. It is not meant to scare us, but to prepare us. Jesus is warning us ahead of time po, so that we won't be surprised when things get worse before He comes back. Na hindi natatayang nagugulat, bakit ba nangyayari itong mga ito? Ano po bang ibig sabihin ng birth pangs? Sa mga nanay dito, di ba, before a child is born, mga nanay, before a child is born, the stomach of the pregnant woman will begin to contract, di ba po? At pag nagko-contract yun yung birth pangs. Hindi pa tinatanong pag nasa ospital, humihilab na ba, gano'n na ba kadilis, gano'n na ba kalakas? Minomonitor na yan ng mga nurses at doctors. Because the closer the intervals, the stronger the intensity of the contraction, we know that the baby is coming out anytime soon. And ganun din po what the Bible is saying. Jesus is saying, when you see these things, it's not yet the end, but the end is nearer than you think. The Bible talks about wars, it's happening now. Ukraine, Palestine, Myanmar, Sudan, Iraq, Ethiopia, Afghanistan, India, Philippines, Pakistan, nations against nations, tribe against tribe, famines, saan ba may famines? Uganda, diba? Somalia, Congo, Nigeria, Yemen, Africa, Haiti, diba? A lot of people, millions of children were dying from hunger. Another one, earthquakes. Ang dalas na po ng lindol. Amen? Hindi po ba napapansin natin? And what else? Many false prophets will arise and mislead people. Ang dami na nila, nagsasabi nila sa sila lang maliligtas, sila lang ang sugo. Kaya po, the Lord is warning us, protecting us not to be deceived, not to be misled, to have that discernment, to be careful bago siya dumating. The Lord wants us to be prepared.
Eto po, let us always be reminded that when Christ returns, He will not be that baby in the manger. He will no longer come as a sacrificial lamb who bore our sins. Nung unang pagparito niya, tahimik siya, di ba? Sa sabsaban, lumakad siya kasamang mahihirap, naglingkod siya, nag-alay ng kanyang buhay. Pero alam niyo po, sa kanyang next na pagdating, sabi sa Mateo 24:30, makikita nila ang anak na tao na dumarating na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Yung Messiah, yung tagapagligtas, that's the part of His mission that has already been accomplished on the cross. Hindi na po siya babalik bilang kordero na mag-aalay ng buhay. Siya po ay babalik bilang, inaawit natin kanina, bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya po ay makapangyarihan at makatarungan. He is coming soon not to be crucified anymore, but to reign. He will no longer be the Savior, but He will be, this time, the Judge. He will return in glory as the conquering King, the righteous judge, the Lord of Lords, and the King of Kings. He will come in power and majesty. Sa Revelation 19:11-16, sabi doon, pagbasahin natin sa Tagalog, nakita ko ang langit na bukas, naroon ang isang puting kabayo. Ang nakasakay roon ay tinawag na tapat at totoo. Siya'y may suot na balabal na tinagtad ng dugo at ang kanyang pangalan ay salita ng Diyos. English po yan, tinatagalog ko lang. Sa kanyang balakang ay nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Sa pagbabalik po niya, hindi na siya sanggol sa sabsaban, kundi isang hari. Sasakay siya sa puting kabayo, simbolo ng tagumpay at kapangyarihan. May korona siya, may espada, may hukbo ng mga anghel. At ang lahat ay luluhod at ang lahat ay magsasabing, si Jesus ay Panginoon. Sa Philippians 2:10-11, diba? Lahat ay luluhod, bawat tuhod, papahayag na si Kristo ay Panginoon. Every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Kanina po pinag-usapan natin ang mga signs bago dumating ang ating Panginoon. Meron pa pong isang warning sign na sinasabi ang Biblia bago siya dumating. And this is very common na parang hindi natin nailalagay sa mga warning signs ng second coming. Pero ito po isa yun, sa Matthew 24. Bago siya mabalik, maraming pagsubok, hindi lang sa mundo, kundi pati sa puso ng tao. Matthew 24:10-12 says, at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other, and many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Sa New King James Version sabi, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise and deceive many, and because lawlessness will be abound, the love of many will grow cold. Brother will betray brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death. Just read and watch the news. Heartbreaking yung mga balita, and all these things are happening. We are living in a broken world, a fallen world. Dahil po sa dami ng kasalanan at kasamaan sa mundo, marami daw pong lalayo sa Diyos. Yung kanilang fires sa pananampalataya mamamatay. And there are people who will lose their passion to worship and serve the Lord, and to love the Lord, and to love and serve others. Some Christians who once believed will turn away from their faith. They will get discouraged, they will be deceived, and choose sin or comfort instead of Christ. Pati po ang pamilya, magkakanya-kanya. Some will betray others, even their own loved ones, just to protect themselves or follow the world. Many will fall away from their faith. Love will grow cold. Even families will be divided. Lalamig daw po ang ating pag-ibig sa Panginoon at sa kapwa. Ito po ang tanong natin sa ating sarili. Are we going to allow ourselves to be in that situation? Ano po ba dapat natin gawin? Sabi sa Matthew 24:42-44, kaya't maging handa kayo, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan.
Ang tanong, kapatid, brothers and sisters in Christ, handa ka na ba? Handa na ba talaga tayo? Ganito po yun eh, kung merong VIP na darating sa bahay mo, alam mong bibisita, anong ginagawa natin? Super linis tayo, di ba? Super prepare, luto, bihes, papagandahin yung bahay. Ganon din dapat ang attitude when we know that Jesus Christ is coming. Lalo na siya, mas matindi dapat. Dahil hari siya ng hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon ang darating. Hindi natin alam, pero one thing is for sure, again, babalik siya. Gusto niya, bumalik siya na maabutan niya tayong faithful. So paano po bang maghanda? Surrender our lives to Jesus. And we have done that, right? Pero pag sinabi natin surrender our lives to Jesus, ito po yung totohanang surrender na tatanggapin natin siya bilang hari ng ating mga puso. Hindi lang tagapayo, hindi lang takbuhan pag tayo may problema na. Siya po ang maghahari, siya po ang masusunod. Ang will niya ang masusunod. It is not enough that we know the signs of His second coming, but more importantly, we know who He is. We know who our God is. Makilala po natin siya at mamuhay tayo sa presensya niya. Next is live a holy and godly life. Pagtalikod sa kasalanan, mamuhay sa kabanalan. 2 Peter 3:11-12 says, since everything will be destroyed, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. 1 Peter 1:16 says, for maging banal kayo sapagkat ako'y banal. Be holy as my Father is holy. Holiness po is not perfection. Ito po ay direksyon ng puso natin kay Lord. It is a life set apart. It is choosing obedience even when it is hard. Ngayon po, hindi po tayo perfect. Nagkakasala po tayo, di ba? Sino pong hindi nagkakasala dito? So it is important for us to repent from our sins regularly. Kasi po ang sin, it dulls our spirit. And iwasan po natin ang kasalanan, magsisi araw-araw, piliin ang tama kahit mahirap, stay filled with the Holy Spirit and let us pursue righteousness. And paano natin may iwasan ng kasalanan? We have to be in the presence of the Lord. Be prayerful, read His Word, and obey His Word. Para po tayong bride na naghahanda sa wedding. Di ba po ang bride, pag naghahanda sa wedding, excited? Hindi ba po talagang super busy yan, joyful, masayang naghahanda? Gayon din dapat ang church habang hinihintay ang groom, habang hinihintay natin si Jesus. Just like a bride who's preparing for her wedding. ACF, abiders, are we ready? Ano pong sagot? Are we ready? Amen. Mas malakas pa po. Yan po ba sagot natin? Are we ready? Amen. Para kay Lord po. Next is serve the Lord. Serve others. Serve the Lord while there is still time. Serve the Lord while we still have that chance. Serve the Lord habang malakas pa tayo. Yung iba sa na ako maglilingkod pag graduate na yung anak ko. Saka na ako maglilingkod pag maayos na yung pamilya ko. Saka na ako maglilingkod pag wala na akong problema, pag bayad na lahat ng utang ko. Alam niyo po, maglingkod tayo, not just para sa yung kahit hindi out of our comfort zone, not just, hindi natin tina-time, we don't have a time frame. The best time na maglingkod is ngayon po, is now. Praise God, tayo po dito sa Abide, lahat po tayo naglilingkod. Inuuna po natin si Lord. At hindi lang po kay Lord maglilingkod, pati po sa pamilya, pati po sa church, di ba? Sa trabaho, sa mga kaibigan nating nangangailangan. Next is stay spiritually awake and alert. Maging alerto daw po tayo. Hindi po natin kailangan matakot, kailangan po natin maging handa. If you read 1 Thessalonians 5:1-6, now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, for you know very well the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying, peace and safety, destruction will come on them suddenly, as labor pains on pregnant women, and they will not escape. But you, brothers and sisters, are not in the darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. Ang araw ng pagdating ng Panginoon,
parang magnanakaw nga daw sa gabi, thief in the night. Kaya pag tayo tutulog-tulog, magbabantay po tayo. Being awake means being spiritually alert, not deceived or not seduced by the comfort of this world. Many people are asleep, distracted by worldly concerns, chasing pleasure, success, or comfort. Let us not be complacent. Wag puro career, wag puro pera, wag puro entertainment, wag din puro stress, na talagang ina-absorb natin yung stress na yan, inaakap natin, nagiging depressed tuloy tayo or na-anxious tayo. We have to focus on the Lord. Remember the parable of the 10 virgins? 5 were wise and 5 were foolish. Yung 5 lang po ang may oil sa lamp nila. Tayo po, dapat hindi po tayo maubusan ng oil and we should always be ready. We have to stay connected with the Lord every day of our lives. Be prayerful, meditate on His Word. Be watchful and spiritually awake. Dahil sa oras po na bumalik ang ating Panginoon, sabi nga natin, hindi na siya babalik as a Savior but as a Judge. Sabi natin, hindi na siya babalik bilang kordero ng Diyos. Diba? Hindi na siya babalik bilang sanggol sa sabsaban. Babalik siya bilang hari. Bilang hari ng mga hari. And wala nang second chance pag bumalik siya. Either kasama niya tayo or maiiwan niya tayo. Kaya ngayon pa lang, kilalanin na po natin siya bilang hari ng ating mga puso, sumunod, maglingkod, at mamuhay ayon sa kalooban niya. Let's evaluate our lifestyle. Does it reflect someone preparing to meet the King? Next po, very important, share the gospel. Share the gospel now, share it boldly. Kaya nga po, di ba, sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world, and then the end will come. Matthew 23:14. One sign po na malapit nang babalik ang Panginoon, laganap na po ang gospel. Kaya magpalaganap po tayo ng gospel. Being ready includes making others ready too. Hindi lang po dapat tayo ang ready. Ready din ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kaibigan natin. We don't just prepare ourselves, but we help others prepare by sharing them the good news. And di ba yung Great Commission? We are commanded to go and preach the gospel. Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciples of all nations. Ang challenge ko po sa bawat isa sa atin, ako rin po minsan nahihirapan dito, find one person that you can share the Word of God kahit every week or kahit every month. O, ako nga po, invite ako sa church. Pero, mas madali pang mag-invite ng party kaysa dito sa church, di ba? Pag-pray lang po natin and huwag tayong manghinawa. Continue lang po tayong mag-share at mag-invite. Next is wait with hope, not fear. Live with expectation and hope. Titus 2:13. While we wait for the blessed hope, the appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Huwag matakot. Pinaulit-ulit sinasabi natin, huwag matakot sa pagbalik ni Jesus. Excited dapat tayo. It's not something that we should fear about, but something that we should look forward to. So let's go back po dun sa sinabi natin kanina, isang sign bago dumating ang Panginoon. Their love will grow cold. And this does not just pertain to the love that the people have for Jesus, but the love the people have for other people. Mamuhay po tayo ng may pag-ibig. Kaya po importante that we will maintain our love not only to God, of course to God, but to others, sa mga kapwa natin. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, kung darating si Jesus in an hour, andyan na siya, meron po ba tayong pag-ibig sa lahat ng kapwa natin? Meron pa po ba tayong taong hindi napapatawad sa buhay natin? Meron pa ba tayong, is there somebody that we have to make amends to? Nasabihan natin, mahal kita? Meron pa ba tayong dapat tulungan? In Mark 12:30-31, sabi, di ba? Ito, tinuro ni Pastor to, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second is, you shall love your neighbor as yourself, and there is no other commandment greater than this. Love your neighbor as you love yourself. 1 John 4:20 says, whoever claims
to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. 1 Corinthians 13, 1-8. If I speak in tongues of men or angels, but do not have love, I am only a resounding gong and clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship that I may boast, but I do not have love, I gain nothing. Even if we have spiritual gifts po, even we have deep knowledge of the scripture, and even if we have that strongest faith ever, if we don't have love, it's all empty. It means nothing sa paningin po ng ating Panginoon. Bakit po ang tao bumabalik sa church pag in-invite natin? Di ba bumabalik sila, hindi naman siguro dahil sa pagkain. Hindi naman po sila bumabalik dahil, hindi lang siguro dahil sa magaling ang worship team, maganda ang turo. Bumabalik sila because they felt the genuine love of the people in the church. People po can discern if the love is sincere or genuine and not. If there's love in the air sa atmosphere, sa environment. Gusto po ng tao mag-church because uhaw sila sa salita ng Diyos, because gusto nilang makilala ang Diyos, gusto nilang lumalim, mahal nila ang Diyos. Pero sa totoo po ang nakakalungkot, pag hindi nila naramdaman ng pag-ibig ng tao na nagmumula sa Diyos, ayaw na niyan bumalik. God's love po is inclusive and not exclusive. It is for everyone. Hindi po tayo namimili lang kung sinong mamahalin natin. Lalo na sa church, even sa family. Even sa work, sa lahat ng lugar, let us show love. Kaya po sinasabi ko nga, if you show respect sa work, kahit anong position, same respect ang ibibigay mo. Sa isang preaching po, narinig ko po itong kwentong to at na-share ko na po at uulitin ko lang po for the sake baka may hindi nakarinig pa. Kilala natin si Mahatma Gandhi, di ba? Siya po ay Indian leader, great leader in Indian activist who started the Indian independence movement. Sa school, pinag-aralan natin kung sino siya. I will quote him and to paraphrase, sabi niya, I always wanted to be a Christian because I was inspired by the life of Jesus Christ. But when I saw the lifestyle of the Christians, I stumbled. He said this po because he didn't see the genuine love among Christians. He saw love for money, he saw love for power, nakita niyo yung selfishness, divisions, partiality, pretensions. So, hindi na po siya bumalik sa Christianity, di ba? May isa po ang kwento, at nalungkot po ako dito. May isang kapatiran na lumapit, nagkwento sa akin, na nag-open up siya. Sabi niya, ano mo, napapansin ko very cold sa akin, malamig sa akin ang mga kapatiran sa church. Hindi ko na i-mention kung sino at kung saan church. Malamig sila sa akin eh. So, naisip ko, kesa naman pumunta ako doon, ganun naman ang treatment sa akin, gagamitin ko na yung time ko wisely. Magtatrabaho na lang ako. Hindi na ako a-attend. Di ba po nakakalungkot? And, pagka po nakakarinig ako ng mga ganun, nalulungkot po ako at nananalangin ako sa Panginoon. Alam ko kayo rin, nung narinig niyo yan, di ba? Ouch. Di ba po? Ouchie. Friends, differences. We may have disagreements, we may have miscommunication, misunderstanding, meron mang issue sa pamilya, sa work, sa community, sa church. Kasi nga we are different people, with different personalities, with different upbringing, with different culture, with different ideas and beliefs. Iba-iba tayo, but it is our character that counts. How do we respond to people? How do we treat people? Naka-align po ba sa turo ng Diyos yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa kanila? Sa Romans 12:9 sabi, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. Sa Philippians sabi, do not think of yourself above others. 1 Corinthians 13:1-8.
Basahin natin, di ba? Ito yung love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angers, it doesn't keep record of wrongdoings. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always persevere. Love never fails. Ito po one of the most known passages in the Bible. Kadalasan ginagamit ito sa kasal, di ba? Si Apostle Paul po ang nagsulat nito. At ini-illustrate niya dyan yung agape love ni Christ. Ito po, paalala lang, real talk tayo. Love is patient. Ano ibig sabihin nun? True love po bears with others' faults and waits without complaint. It waits without frustration. It endures delays, mistakes, and shortcomings without irritation or resentment. Ibig sabihin, ang totoong pag-ibig po, marunong maghintay kahit may delay, marunong kahit may pagkukulang, may pagkakamali ng iba, hindi ito kaagad sumusuko. Para lang yan sa isang asawang paulit-ulit na pinapatawad ang kanyang asawa. Para lang yan magulang na paulit-ulit na inuunawa ang kanyang anak. 'Di ba? Para lang yan yung sa prodigal son. 'Di ba? Iniwan siya ng anak niya. Pagbalik, ano yung father? With open arms, tinanggap niya yung kanyang anak. Minsan mayabang pa yung, 'di ba? Minsan tayo, paggalit tayo, sabihin natin, ano ka ngayon, babalik-balik ka. 'Di ba yung ganyan? 'Di ba? Baka sabihin, yan, napala mo. Pero ang Panginoon po, hindi. 'Di ba? With open arms. Aakapin niya, malayo pa lang anak ko yan. Halika anak, welcome ka. Mahal kita. Ano man ang ginawa mo, kakalimutan ko yan. Hindi ba po? Ganun po magmahal ang Panginoon. His love is everlasting. Sobrang haba ng pasensya niya sa atin. Love is kind, gentle, considerate. Like a friend who helps his friend who brings food. A stranger helps without asking for something in return. Kindness is love in action po. Hindi lang salita, kundi sa gawa. It does not envy. Ang pag-ibig po hindi nagtatagumpay hindi natutuwa or hindi naiinggit sa tagumpay, sa ganda, sa blessing, sa talento o estado ng iba. Tuwang-tuwa po tayo pag na-promote po ang isa nating kapatiran or katrabaho. We rejoice and celebrate the victories of others. Masaya ka para sa blessing ng iba. Amen? It does not boast. Hindi nagyayabang. Hindi nagpapapansin, hindi nagmamataas. Love doesn't draw attention to itself. It doesn't show off. Pag gumawa ka ng mabuti, kailangan mo bang i-post yan? Hindi ba? Oh, sorry. But, di ba po yung iba? Meron. Tahimik lang tayo pag may ginawang maganda. Ang tunay na pag-ibig, ipinapakita ang kabutihan ng Diyos, hindi ang kabutihan ng kanyang sarili. It is not proud, mapagkumbaba. Hindi iniisip na mas magaling ka o mas mataas ka kaysa sa iba. It is humble. It does not think that we are better than others. Being willing to admit when you're wrong. Asking for forgiveness. Marunong umamin kapag nagkamali. Humihingi ng tawad kung kailangan. Alam niyo po, pride destroys relationship, but humility strengthens them. May mga taong hirap mag-sorry, no? Hirap na hirap silang mag-sorry. Hindi, ganyan din ako noon. Napapractice po yan. Isang linggo, isang buwan, di mag-uusap. Ano ba? Diba? Huwag niyo pong patagalin ang away niyo. Huwag niyong hayaang lubugon ng araw. Nasa Bible yan. Pag nag-aaway kayo, huwag niyong namnamin. Yung tampo at galit niyo, huwag niyong alagaan. Sa una lang po, mahirap mag-sorry. At sa tulong ng Diyos, yung ating ugali na, ang hirap mag-sorry. Ako bang lagi, di ba naalala niyo, sinabi ko nung 7 last words, ako na lang ba laging magsusorry? Ako na lang ba laging lalapit sa'yo, magpapakumbaba? Parang naiinis ka na lang. Pero alam niyo, sa tulong ng Diyos, God can transform our hearts and even our character and attitude. Kahit maya po akong mag-sorry, wala na po sa akin. So, very important, we have to be humble. Ito po, pinagpe-pray ko kung i-share ko, pero i-share ko na po kaya medyo madadagdagan ng oras natin with the permission of Brother Will. Last week po, merong drama sa bahay namin. Live tayo, pero anak, patawarin mo ko. Alam niyo po, na meron po, well, I don't really talk about my personal problems sa lahat. Talagang, minsan hindi ko nakakonikwento kay Lord ko na sinusumbong.
Meron po kaming kapamilya na nasa tira sa amin. Alam niyo po, ako sa bahay eh. Ayoko na madumi, ayoko na makalat, ayoko na mabaho. Di ba? Marisol Soriano. Pero, alam niyo po, so, for us, mahal namin sila, gusto namin silang tulungan. Hindi kayo kayo sa amin, so natila sila sa amin. For some reason, at first okay. For some reason, tapos kinakalatan na, sinira na po yung bahay. It's okay. Sabi namin ni Milo, mapapalitan niya, mapapalitan niya. Ang mahirap po yung hindi ka pinapansin. Ang mahirap yung parang may nagawa kang kasalanan. Ano ba kasalanan namin sa'yo? Parang, ang nangyayari po, every time that happens, na hindi kami kinakausap, I knock on the door and I talk, ano ba, may nagawa ba ako? Humbly I ask, may nagawa ba ako? Pinapakinggan ko yung mga sinasabi niya at pinipilit kong baguhin yun. Although mababaw naman, minsan nga sasabihin natin, wala akong kasalanan sa'yo. Diba? So, every time I ask, every time I text, every day I text, every day I talk to them, I say hi. Alam niyo po, parang hindi ako nag-e-exist sa bahay. Sabi ko, paano ko ba pinalaki itong batang to? Hindi ko naman ito pinalaki na ganito. Yan ang tanong ko. Ano nga pagkakamali ko? And then, and every day kasama yan sa panalangin. Iniiyak namin yan sa Lord. Napakatigas ng puso, hindi namin alam kung bakit. Last May 16, ayun na po. May isang incident. At hindi na po ako, kumbaga yung sobrang pasensya ko, naisabi ko na huwag kang bastos. Ganyan. Sinerpan ko na po, pero hindi po ako sumisigaw. That's the first time that I saw brother really got mad. And di ba, when we sing Don't Get Mad, so pinigilan ko po siya. Ang bahay namin for the first time. Hindi ko na-imagine na gano'n ang scenario. And then, sabi ko lang sa kanya, hindi mo alam ang sinasabi mo, mahal kita, God bless you, kung ano yung decision mo, mahal pa rin kita, God bless you, I forgive you. We went to the room, we prayed, we poured out to the Lord, yung sama ng loob namin, umiiyak kami, sabi namin, Panginoon, para lang ito yung hindi nila alam sa cross, na hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Pinapatawad namin sila, palitan mo ng forgiveness, yung puso namin, huwag kaming magalit. At sila din po, kung may nagawa kami, patawanan mo kami. At sila din po, palambutin mo ang kanilang puso. And then sabi ko, Lord, bakit gano'n? Araw-araw ko nagpe-pray sa'yo about this. Ang tagal na, walang nangyayari. At Lord, bakit mo inalaw itong ganitong gabi? Ngayon ko lang siya nakitang nagalit. And para magalit si Brother Willie po, iba po yun. And you know what happened? The Lord allowed that thing to happen. After one day, he knocked on the door, 2 a.m. He was crying. Lumapit sa akin, nakaganyan na. Alam ko, aakapin ako. Tumayo po ako at ako umakap. Uyak lang siya ng iyak. Sorry siya ng sorry. Sabi niya, alam ko, mali ako. Nagsusorry siya sa amin, nagsusorry siya sa Lord. Alam ko, mali ako. Sabi ko, kalimutan na natin yun. We'll start anew. Naiintindihan kita. At doon ko po naiintindihan na pinayagan ni Lord ang incident na yon in order to restore our relationship. To God be the glory po. Ito po isang patotoo. Ito po isang patotoo na kahit ang tao matigas ang puso, kayang palambutin ng ating Panginoon. Diba? Change your heart stone to heart of flesh. Kahit ang puso ng hari, kaya niyang palambutin. Kahit anong problema, kahit anong dinadasal niyo sa Kanya na akala niyo walang kasagutan, may gagawin po ang ating Panginoon. Minsan dasal kasi tayo ng dasal, hindi natin alam tayo ang kasagutan. We have to initiate. Kagaya niya na nag-initiate na nag-sorry sa akin. Kagaya ko na kahit na feeling ko, ano ba to, parang bali wala naman ako sa taong to, I initiate, I reach out to that person. Without thinking of my pride, without thinking na, ano ba to, dapat akong tama, dapat akong magulang, akong masusunod, di ba po? We have to humble ourselves. Yan po ang love. Yan po ang sinasabi ng Panginoon na love. And again, another, it does not dishonor others. Love is respectful. It doesn't shame. It doesn't embarrass or degrade. Dito na po papasok si Marites at lalo na si Marisol. We don't gossip. We don't mock others. Protect someone's dignity even in disagreement. Love po values people. Kasi po ang tao made sa God's image.
Ang pag-ibig po ay rumerespeto, hindi nanliliit o naninira ng ibang tao, hindi sarcastic. And hindi chismosa, hindi mapanghasar, marunong maging sensitive sa feelings ng iba kahit hindi kayo magkasundo. It is not self-seeking, hindi makasarili. Example, pinapahinga mo ang partner mo kahit pareho kayong pagod, tinutulungan mo kahit walang kapalit. It is not easily angered, hindi madaling mapikon, kalma lang. I'm just po slow to anger. Gusto niyo po tayong maging kagaya niya. Hindi po agad naninigaw o nagwawala. It doesn't keep records of wrongdoings, marunong magpatawad. Hindi binabalikan yung pagkakamali, pagka nag-uusap na binabalikan pa yung pagkakamali na ilang taon na. Hindi na inuungkat ang kasalanan. Dahil ang Panginoon, pag pinatawad tayo, hindi na niya inaalala ang ating kasalanan. Forgive as your Father has forgiven you. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Hindi po tayo natutuwa if someone has become a failure. Tayo po ay sumusuport. It always protects, iniingatan po yung minamahal, pinagtatanggol. Ganito po ang pagmamahal ng Panginoon. It always trusts. Hindi po tayo nagja-judge. We give someone the benefit of the doubt. It always hopes, positive pa rin kahit may pagsubok. It always persevere, hindi sumusuko kahit mahirap. Love never fails. Ang Diyos po ay pag-ibig at ang pag-ibig niya walang hanggan, unfailing. Kaya nga po John 3:16, at tayo po mamuhay po tayo sa pag-ibig. To love is to make a decision. It is a decision, it is a choice. Kung ang nais ng Panginoon, magmahal tayo sa kanyang muling pagbabalik, magmahal po tayo. Again, ang tanong ko, kung darating po ang Panginoon ngayon, meron pa ba tayong hindi napapakitaan ng pagmamahal? Alam niyo po, maiksi lang ang buhay. Kung hindi man natin abutan ng pagbabalik ng Panginoon, darating ang Panginoon, mawawala po tayo sa mundong ito. At ang oras pag lumagpas, di mo na mababalik. Ang salitang binitiwan mo, pag binitiwan mo na, hindi mo na mababalik. Katulad yun ng topic natin about the wife of Job, right? Out of her frustration, kung ano-ano sinasabi. Slow to anger, quick to listen. Bago magsalita, isipin muna ng maraming beses. Inhale, exhale. Huwag nakasigaw ka agad. Spread the love. Mahalin mo na po ang mga mahal mo sa buhay ng todo-todo. Mahalin mo na yung asawa mo ng todo-todo. Pilitin mo huwag masaktan ang damdamin. Mahalin ang magulang, mahalin ang anak, mahalin ang kapatid, ang lolo, ang lola, ang kapwa. Maghalin ang ka-church. Alam niyo po, mapapansin niyo sa funerals, yung mga umiiyak ng naiwanan. Alam niyo po yung tears na yon, those are because of deeds left undone, words left unsaid. Bakit hindi pa natin ngayon pakita yung pagmamahal natin? Di ba? Hindi pa ngayon magpatawad, mag-reconcile, hindi pa ngayon i-pamper. I-pamper niyo na yung mga magulang niyo, mga kids. I-pamper niyo na yan. And mga mag-asawa, magmahalan na ng todo-todo para walang magsisisi. Pag may tao manghihingi ng tulong sa inyo, tulungan natin kung kaya rin lang. Mag-inspire po tayo, maiksi lang ang buhay, spread love, edify, spend quality time. Pasensya na kayo, medyo mahaba. Bear with me. Malapit na po. Huwag po tayo masyadong magagalitin. Bakit po kailangan pasamain pa natin ang loob ng isa't isa o lalo na ng mahal mo sa buhay? Live as if Jesus is coming back today. Ito po isang paalala sa kanyang katapatan, pag-ibig at panawagan. Habang po naghihintay natin si Jesus, magmahalan na po tayo. Kahit po yung mga taong mahirap mahalin. Meron ba nun? Mga pasaway, mga makulit. Diba? We will know that we are God's disciples if we love one another. Let us just not survive life. Let's live life prepared for eternity. Sabi po, bago dumating ang Panginoon, napakaraming tribulations, napakaraming problema. Lahat tayo may pinagdadaanan. Totoo po yun. Maraming problema, maraming pagdadaanan. Pero maraming promises si Lord. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. He told us these things that we may have peace in this world. We will have trouble, but take heart because He has overcome the world.
Peace po is not the absence of problems, but the presence of God. We glory in our suffering because we know that suffering produces perseverance, character, and hope. Sabi sa Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Sabi ni Paul, nung sinulat niya to, yes, we suffer, but this is nothing compared to what is coming. Kapit lang po sa Panginoon. Inaawit natin kanina, be still and know that we are God. It's like a student na nag-aaral. Hindi po nag-give up sa pag-aaral because he knows that at the end, gagraduate siya with a bright future. A mother going through labor pain because after the pain, pag nakita mo ang anak mo, napakasaya mo. Whatever you're going through right now is real, is painful, but it's temporary. And God is preparing something far greater than anything you can imagine. Sabi sa James, consider it pure joy. Mga kapatid, tanungin natin, pag dumating ba si Lord, faithful ba ako? Distracted ba ako? Mamuhay po tayo ng handang-handa. Mahirap, pero mapapagtagumpayan po natin sa pamamagitan ni Kristo na nagmamahal sa atin. Wala pong makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin because we are more than conquerors. For we are convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, nor rulers, nor anything present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be separate us from the love of Christ. Let us therefore live with reverence, with readiness, and with hearts fully surrendered to His Lordship. This is not the time to take His grace for granted. This is the time to align our lives with His will and to proclaim His kingship boldly. Let us all be excited sa pagbabalik ng ating hari. Let every knee bow, let every tongue confess that Jesus Christ is Lord. To God be the glory. Meron po akong isang request as we go on our closing prayer. Pwede po ba tumayo tayong lahat? And as a church, let us hold our hands together. Habang tayo po, mag-ikot po tayo at manalangin po tayo sa ating Panginoon. As a church, sabi natin, love, di ba po? Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Nagpatagal pa po lalo yung pag-ikot. Pasensya na po. Hallelujah. Amen and amen. Sige po, tayo po'y pumiki, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa wagas na pag-ibig niyo sa amin. Maraming salamat po na pinaalala niyo sa amin that we should be ready sa inyong pagbabalik, Panginoon. That we should not be complacent, O Lord God. Maraming salamat po na pinaalala niyo sa amin na sa inyong huling pagbabalik, Panginoon, kami po ay matutong magmahal, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Salamat po, Panginoon, na sa inyong mga salita, pinaalala mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. Nababalik ka bilang hari ng mga hari. Nababalik ka bilang judge. Nababalik ka bilang Panginoon ng mga Panginoon. At kami ay ikasasama mo, Panginoon. And we pray na sa pagbabalik mo, abutan mo kami na faithful, O Lord God. Hallelujah. Dinadalangin namin, O Lord God, that whatever things that we are facing right now, Lord, it won't be distractions in our preparation to meet you in the air, O Lord. Panginoon, patuloy mo kaming gamitin mo kami in helping others to prepare, O Lord God. And as a church, O Lord, we pray, O Lord God, Panginoon, dalangin namin na pagkaisahin mo kami. Dalangin namin, Panginoon, that as a church, ito po ay isang simbahan, Panginoon, na ikaw ang author, Lord God. Sa iyo lamang po kami umaasa. Ikaw po ang aming
inspirasyon at Ikaw ang aming tinitignan, Panginoon, in this church, O Lord God. And we pray, Lord, that you unite us, O Lord God. We pray, O Lord, that you bind us with your love that cannot be broken, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaisa, handang tumulong sa isa't isa. At nawa, Panginoon, habang hinihintay ka namin sa iyong glorious return, matagpuan mo kaming tapat at nagmamahalan, patuloy na nagdarasal. Ikaw po ang maging sentro ng simbahan na ito, Panginoon. Inaalay po namin ito sa iyo, O Lord God. Let your love overflow in this church. Let provision overflow in this church, Panginoon. Multiply us, O Lord God, and help us to have that courage and boldness to share your word with compassion, Lord God, with love, with clarity, that we may be able to help the multiplication and furtherance of your kingdom, na maipahayag po ang iyong gospel sa iyong pagbabalik, O Lord God. You will find every one of us ready. Ito pong aming panalangin, Panginoon, itinataas namin ang Abide Christian Fellowship, ang lahat ng miyembro nito, Panginoon. Ang aming buhay ay sa iyo lamang namin pinagkakatiwala, ang lahat ng aming desires, ang lahat ng aming concerns, ang lahat ng aspeto ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And may I request, one last request, families, let us bow our heads, let us go to our family member. Lapitan po natin ang bawat miyembro ng ating pamilya. Lumapit po tayo sa bawat members ng aming family. At kung meron pong absent sa family, at kung meron pong absent sa family, banggitin nyo na lamang po ang pangalan ng miyembro ng inyong pamilya. Let us bow our heads, close our eyes, and pray. Panginoon, marami pong salamat sa bawat pamilyang nandito ngayon. Salamat sa buhay, sa pagmamahal, at sa biyaya mo araw-araw sa amin. Lord, habang hinihintay namin ang muli mong pagdating, O Lord God, ang muli mong pagbabalik, turuan mo kaming magmahalan totoo sa loob ng aming pamilya. Kung merong hindi nagkakaintindihan, O Lord God, kung merong tampuhan, sugat sa puso, we pray for your healing and forgiveness in the name of Jesus. Palambutin niyo po ang aming mga puso at panuin niyo po kami ng grasya mo upang kami magpatawad at magkaisa, Panginoon. Help us to speak life to one another. Help us to encourage and build up and teach us to serve each other with love just as you serve Jesus. Lord, ikaw po ang maging sentro ng bawat tahanan. Maging tahanan kami na may takot sa iyo, na puno ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-ibig. Protect each family, O Lord God. Bigyan niyo sila ng provision, good health, strong faith. Bind us with a love that cannot be broken habang kami ay naghihintay sa pagbabalik mo. At kapag dumating ka na, Panginoon, nawa matagpuan mo kami nagmamahalan, nagkakaisa at tapat sa iyo. As for me and my house, we will serve the Lord. Be the foundation of our family, O Lord God. We declare blessings over each family, magmula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Be the Lord of our homes today and forever. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.